Magandang araw po, tita. Ako po ang nobya ni Hansheng, si Shen Jianing. Ito ay mula sa Ocean International, paanyaya para sa business conference bukas ng gabi. Pinapapunta ka ni Hansheng bilang kanyang kinatawan. Kaya pala ang girlfriend ni Mr. Gu ay hindi rin kilala si Madam. Talagang tinutulungan ako ng tadhana. Naiintindihan ko na, sakto ang dating mo. Ang tagalinis na ito ay walang galang. Ininsulto niya ako, tulungan mo akong turuan siya ng leksyon. Ito ang magiging manugang ko. Maganda siya. Hindi ko lang alam kung mabuti siyang tao. Tita, matagal ka nang naglalakbay sa mundo ng negosyo. Alam ko ang iyong matitinding pamamaraan. Pero ang isang malaking kumpanya ay walang dahilan para pahirapan ng isang tagalinis. Ano sa tingin mo? Maganda ang itsura, mabait pa at may malasakit. Tinatanggap ko ang manugang na ito. Sasali ka bukas ng gabi, sa business conference. Sinabi na rin ni Hansheng, na gamitin ang Chanel Queen Series na pinakabago, ay padadala ito mamaya sa iyong bilya. Business conference. Ang Ocean International nitong mga taon, hindi pa nila kami kailanman inanyayahan. Ha ha ha. Ngayon na dumating kayo, Linang, agad nila kaming inanyayahan. Ipinapakita lang kung gaano kalaki ang inyong impluensya. Ha ha ha. Oo nga. Ginang, narinig ko. Ang boss ng Ocean International, si Mr. Chin. Noong bata pa siya, may isang babaeng minahal, si Mr. Chin ay hindi pa rin nag-aasawa dahil sa kanya. Hindi kaya kayo iyon, Ginang. Ha ha ha. Ginang, kami ay hindi pa sumasali sa anumang business conference. Pwede ba kayong dalhin kami para makita ang mundo? Oo nga, matandang Ginang. Dalhin mo kami para makita. Walang problema, bukas ng gabi dadalhin ko kayo para makita ang mundo. Salamat, matandang Ginang. Huwag Mirong, narinig mo ba? Ngayon ako ay isang espesyal na bisita ni G. Chin ng Ocean International, samantalang ikaw, sa ganitong edad, ay nagtatrabaho lamang bilang tagalinis. Ito ang pagkakaiba natin. Tirahan ni Chin Feiheng. Kuirong. 20 taon na. Ikaw ang nagkusang makipag-ugnayan sa akin. Chin Feiheng, ipinadala mo sa akin ang imbitasyon para sa business conference. Oo. Pupunta ka ba? Oo. Pero gusto kong magpadala ka pa ng isa. Eksklusibong imbitasyon. Ang kumperensyang pangnegosyo na ito, may magandang palabas na mangyayari. Ocean International Banquet Hall. Tuloy po kayo. Magandang araw, pakita po ang imbitasyon. Pasensya na po, hindi valid ang imbitasyong ito. Ito ay galing kay Mr. Chin, ang imbitasyon para kay matandang Mrs. Gu. Paano hindi ito makakapasok? Si Mr. Chin ay na-upgrade ang imbitasyon ni matandang Mrs. Gu sa isang supreme invitation. Ang imbitasyon na ito ay hindi na valid. Oh, ganun pala. Matandang Ginang, pakilabas po ang imbitasyon para makita namin. Naku po. Bakit kaya biglang binago ni Ginoong Chin ang imbitasyon? Baka mabuking ako. Huwag Wirong. Anong ginagawa mo dito? Siyempre, dumalo sa salo-salo. Dumalo ka sa salo-salo. Hindi ba ako nagkamali ng dinig? Ang mga bisita sa salo-salo ngayon ay mga kilalang tao sa lipunan. Ikaw, isang mabahong janitor, bagay ba? Nandito ka ba para maglinis ng banyo? Nandiyan ang maliit na pinto para sa mga tauhan. Ito ang malaking pinto ng bulwagan. Hindi ka makakapasok ng walang imbitasyon. Oh, isa kang tagalinis. Siguradong hindi mo alam ang imbitasyon sa mataas na antas na pulong na ito. Ano kaya ang itsura nito? Ha 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 ha. Ay. Kayo po ang tunay na ginanggo. Ginanggo, dito po kayo dumaan. Ginang. Ang inyong espesyal na paanyaya, bakit nasa kanya iyon? Sinabi ko kay Ginoong Chin na ibigay ito sa akin.
Nasaan na ang imbitasyon ng Supremo? Ninakaw pala niya ito. Ang babaeng ito. Paano niya nagawang nakawin ang gamit ng matandang babae? Ngayon, kailangan siyang turuan ng leksyon. Walang makakapasok ng walang imbitasyon ng Supremo. Bingi ka ba? Hindi narinig. Ang imbitasyon ng matandang ginang. Ninakaw ng babaeng walang hiya. Sasabihin ko sa'yo, ang boss ninyong si Chin. Tagahanga ng matandang ginang namin. Kung galitin mo ang matandang ginang namin, sisiguraduhin kong hindi ka makakaligtas. Lumayas ka. Narinig ko ang reyna ng negosyo. Si matandang ginang Go ay darating ngayon. Huli na ang balita mo. Narinig ko na iyon kahapon. Hindi lang siya darating, kundi magsusuot pa siya ng damit ni Chanel. Pinakabagong modelo ang nagdebo. Ito iyon, na puno ng mga South Sea na diamante. May natatanging disenyo, gintong gown. Matandang ginang, bakit hindi ninyo suot ang inyong queen's gown? Siyempre dahil hindi ko na gusto. Ang dami kong mga high-end na damit sa aparador. Kung alin ang gusto ko, iyon ang isusuot ko. Ah, tama. Ang matandang babae, reyna ng negosyo. Siguradong maraming high-end na damit. Ganun pala. Matanda na kami at makitid ang aming pag-iisip. Sino siya? Napaka-elegante ng kanyang tindig. Oo nga. Ang kanyang kagandahan at tindig, talagang hindi mo maalis ang iyong tingin. Hindi ko maisip kung gaano siya kaganda noong kabataan niya. Napakaganda siguro niya noon. Hindi kaya siya ang matandang ginang Go. Walang hiya. Ang dami ng taon ang lumipas, pero nagpapakaakit pa rin siya. Lagi niyang inaagaw ang atensyon sa akin. Tingnan natin kung paano kita tuturuan ng leksyon. Nagkamali kayo. Isa lang siyang tagalinis. Ito ang tunay na ginang Go. Huwag wirong, ninakaw mo ang espesyal na imbitasyon ng aming ginang. Pumunta ka sa handaan para magpanggap at kumain. Ngayon, naglakas loob ka pang magpanggap bilang ang aming ginang. Peke ay peke. Sa ganitong mahalagang okasyon ngayon, lahat ay nakasuot ng panggabing damit, pero ikaw, naka-trench coat ka. Baka sinadya mo bang magnakaw? Para maitago ang mga bagay sa ilalim ng trench coat. Ah, ganun pala. Seguridad. May nagnanakaw dito. Bilisan mo, habarin mo ang trench coat niya. Ibigay mo sa akin. Tingnan natin kung sino ang magtatangka. Fang. Sigurado ka ba sa magiging resulta ng pagpapahubad mo sa akin? Kaya mo bang panindigan? HMPH, ako ang reyna ng negosyo. Ano bang hindi mo kayang panindigan? Bilisan mo, habarin mo na. Sige. Hihintayin kong makita ang itsura mo kapag nagsisisi ka. Wow, ito. Ang gintong damit na pangkasal, napapalibutan ng mga brilyante mula sa South Africa. Hindi ba ito ang damit ng reyna ng negosyo? Matandang ginang, ano ba talaga ang nangyayari dito? Ano pa nga ba ang nangyayari? Kung nanakawin niya ang aking espesyal na imbitasyon, hindi ba niya pwedeng nakawin ang aking damit? Fang. Talagang malapit ka na sa kamatayan, at matigas pa rin ang ulo mo. Mga panauhin, opisyal nang nagsisimula ang business conference para kay matandang ginang Go. Upang suportahan ang kawang gawa, nag-donate siya ng kanyang personal na koleksyon. Halaga ng 1 bilyon. Tayo'y magbigay pugay kay ginang Go sa entablado. Huwag wirong. Ang pagnanakaw mo ng aking damit, hindi ko muna papansinin. Mamaya kita haharapin. Suportahan ang kawang gawa, ito ang dapat kong gawin. Ginang Go, pakibukas po ang fingerprint lock ng safe, at kunin ang mga koleksyon. Anong safe?
Ako pa ang magbubukas. Ginanggo, ito ay iniutos mo mismo, para masiguro ang kaligtasan ng mga koleksyon. Tanging ang iyong fingerprint, ang makakapagbukas ng safety box na ito. Nakalimutan mo ba? Paano ko makakalimutan? Sige, pakiusap, nako. Hindi naman talaga ako si matandang Ginanggo. Paano ko mabubuksan ito? Gusto nyo bang, sa harap ng maraming tao, aminin ko na peke ako? Bakit hindi mo buksan, matandang ginang? Oo nga, buksan mo na. Tingnan natin, ano kaya ang nasa loob ng koleksyon? Baka gusto ng matandang ginang, na magbigay ng sorpresa sa atin. Bigyan natin ng palakpak, hayaan natin ang matandang ginang na magbukas ng lock, pwede ba? Sige. Nabigo ang pag-verify, pakilagay muli ang input. Anong nangyayari? Hindi ba siya si Ginanggo? Bakit hindi mabuksan? Ginang, baka naman, mali ang daliri na ginamit ninyo. Subukan ninyo ang ibang daliri. Nabigo ang verifikasyon. Pakilagay muli ang input. HMM, ito. Nabigo ang pagpapatunay. Pakisubukang muli. Nabigo ang pagpapatunay. Pakisubukang muli.